Isang malaking flood control project na matagal nang nakabinbin ang muling napabalita ang 70 bilyon pesos Parañaque Spillway Project. Ayon sa mga bagong ulat, muling itinutulak ngayon ng Department of Agriculture o DA at Laguna Lake Development Authority o LLDA ang proyekto, na unang iminungkahi pa noong dekada 1970. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang pangunahing layunin nito ay makatulong sa pagkontrol ng tubig sa Laguna de Bay at mabawasan ang panganib ng pagbaha sa mga komunidad na nakapaligid sa lawa, kabilang ang ilang lugar sa Laguna, Rizal at Metro Manila. Gusto rin ng DA at LLDA na mapabuti ang water circulation at ecological condition ng Laguna de Bay, para mas maging produktibo ang lawa bilang fishing ground at posibleng maging mas maasahang source ng raw water para sa Metro Manila at mga karatig probinsya. Isa pang dahilan kung bakit muling pinag-uusapan ang spillway ay ang planong Manggahan Control Gate Structure. Ayon sa LLDA, maaaring mag-divert ang naturang proyekto ng hanggang 2,400 cubic meters ng tubig kada segundo mula sa Marikina River papunta sa Laguna de Bay. May mga concern mula sa mga komunidad, partikular sa Muntinlupa at Bacoor, tungkol sa posibleng displacement ng mga residente at sa posibilidad na mailipat lamang ang problema sa baha mula sa isang lugar papunta sa ibang lugar. At dahil 90 billion pesos, ang tinatayang halaga ng proyekto, natural lang na maraming nagtatanong, tulad ng, sapat ba ang pag-aaral? Sino ang direktang makikinabang? Ano ang magiging epekto sa mga komunidad? At sino ang gagawa? Magkano ang magiging cost ng maintenance? At higit sa lahat, paano malalaman kung talagang gumagana ang project? Dapat malinaw sa publiko ang milestones, hindi lamang approved na, hindi lamang under study, hindi lamang revived, kailangan makita ang actual progress. Hindi ito ordinaryong drainage project na kayang pondohan at itayo sa loob lamang ng ilang taon. Kailangan ng malaking financing arrangement, feasibility studies, engineering design at approvals, at matagal nang pinag-aaralan ang posibilidad ng JCA financing. Ang flood management studies para sa proyekto ay nagpapakita ng potential reduction sa inundation area, flood damage at bilang ng mga taong maaapektuhan ng pagbaha. Ayon sa mga bagong pahayag mula sa DA at LLDA, nais ding gamitin ang proyekto bilang bahagi ng mas malawak na programa para sa food security, fisheries, water sustainability at ecological rehabilitation ng Laguna de Bay. Mahalaga ito dahil ang Laguna de Bay ay hindi lamang imbakan ng tubig, isa rin itong mahalagang source ng pagkain kabuhayan, kaya kung magiging mas maayos ang water circulation at mas makokontrol ang flooding, posibleng magkaroon ito ng epekto hindi lamang sa flood control kundi pati sa fisheries at water resources. Ayon sa mga ulat, kapag nagsimula na ang construction, maaaring umabot ng hindi bababa sa isang dekada bago matapos ang proyekto. Ang Parañaque Spillway Project ay isang malakihang flood control infrastructure na naglalayong ilihis ang tubig mula sa Laguna de Bay diretso sa Manila Bay upang maiwasan ang pagbaha sa Metro Manila at mga kalapit na lugar. Hinihikayat ng DPWH ang mga mambabatas at LGU na suportahan ang proyektong ito. Sa mga naunang naiulat, ang Parañaque Spillway Project ay nagkakahalagang 102 bilyon hanggang 157 bilyon pesos. Na naglalayong magtayo ng underground tunnel mula sa Laguna Lake hanggang Manila Bay upang maiwasan ang matinding pagbaha sa Metro Manila at Cavite. Nakabinbin pa ito sa Kongreso at nakararanas ng mga lokal na pagtutol mula sa Muntinlupa City, habang ang target na konstruksyon ay nakatakdang simulan sa pagitan ng 2027 at 2030, at inaasahang matatapos sa 2037 o 2041, babala ng DPWH, lalong tataas ang halagang ito kung patuloy na maantala ang implementasyon.
Iniling ni Department of Public Works and Highways, DPWH, Engineer Jerry Fano ang commitment of support o endorsement ng mga mambabatas sa Kamara para sa Parañaque Spillway Construction Project na ikinalulungkot kung paano hindi pa sila nakakatanggap ng kahit isa mula noong 2018. Idinagdag ni Fano na natapos ang feasibility study para sa proyekto noong 2018, ngunit ilang local government units, LGU, ang nagpahayag ng pangamba sa inisyatiba para sa flood control. Ang statement of support mula sa mga LGU at mga kongresista sa paligid ng Laguna Lake ay isang mahalagang rekisito ng National Economic and Development Authority, NEDA, para sa ganitong kalaking infrastruktura. Kailangan ng DPWH ang suporta upang pondohan at masimulan ang 1.5 hanggang 2 taon na design period bago ang aktwal na pagtatayo. Layunin nitong kontrolin ang lebel ng tubig sa Laguna Lake sa pamamagitan ng pagsalo sa umaapaw na tubig nito at direktang pagpapadaloy patungong Manila Bay upang maiwasan ang malawakang pagbaha sa mga mabababang komunidad. Gagamit ito ng deep tunnel technology na may habang 10.50 km, inner diameter na 13 metro, at lalalim ng 50 hanggang 77 metro sa ilalim ng lupa. Babagtasin ng dambuhalang tunnel ang ilalim ng mga lungsod ng Muntinlupa, Parañaque, Las Piñas, at Bacoor City sa Cavite. Ang priority project na ito ay nakaplanong pondohan sa pamamagitan ng pautang o loan mula sa Japan International Cooperation Agency JICA.